evening, everyone. So, I am Aldenarin Bilaro from Batch 4. So, yung topic po natin today ay ano ang nakikita mo sa Salamin or Old Covenant. At ang scripture po na ipinahagi po sa atin ngayon ni Pastor Russell ay matatagpuan sa Hebrews 8, verse 13. So, syempre, umpisa po, basahin muna natin yung concept or konsepto ng Old Covenant. The Old Covenant refers specifically to the Mosaic Covenant established at Mount Sinai. It was a divine agreement between God and Israel, filled with detailed laws and rituals. Its purpose was to restrain sin, govern God's people, and ultimately point to the coming Messiah. Though glorious in its time, it was always meant to be temporary, a shadow of the better covenant fulfilled in Christ. So, dito po, gaya nga sabi, konsepto pa rin po ito ng Old Covenant na isa rin po sa mga topic natin na nakaraan. So, parang umiikot pa rin naman po itong talaga yung topic. So, it refers nga po specifically to the Mosaic Covenant established at Mount Sinai. So, specifically, nire-refer niya po ito or tinutukoy niya ito sa Mosaic Covenant na na-establish sa Mount Sinai. And the teachings dito ay yung tatlo na the Old Covenant is a mirror. It reflects our sin. The Old Covenant is a judge. It condemns us. And the Old Covenant is a tutor. It points to Christ. So, dito po, ang Old Covenant din po ay parang nag-reflect sa atin bilang makakasalanan na tao. Kasi maraming inclusion yung Old Covenant na tinutukoy dito. Kaya nga, di ba, sabi yung title dito, ano ang nakikita mo sa salamin? So, dito, parang nare-refer din sa atin. Yung mga nagagawa natin kasalanan is nagre-reflect ito sa mga kasalanan natin sa life. So, paulit-ulit na sinasabi natin na sisimbolo din ito yung hindi tayo nakikita ng Panginoon before dahil tayo ay mga makasalanan na tao. So, ang bayang na nakikita niya sa atin is wala talaga. So, kaya niya binigay si Yesu Cristo para muli niya tayong kilala at muli niya tayong makita, hindi bilang makasalanan na tao, kundi kanyang mga anak. So, imagine, anak na yung binigay niya para lang matubos tayo at muli tayong makapiling ng Panginoon. So, diba kaya nga sabi na maging grateful tayo sa lahat ng bagay na meron tayo ngayon sa life natin. Sabi sa applications, reflect on the weight of sin and the cost of grace. Rejoice in the freedom and grace found in Christ and renew your commitment to love and serve Jesus. So, dito po, another way na naman ang pagpapaalala sa atin na manap tayo palagi ng paraan upang mahalin ng ating Panginoon. Hindi man nasusunod yung kagustuhan natin, pero syempre it takes us as a direction para muli tayong malayo sa kasalanan. So, that's all everyone. Have a great day ahead.